Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 26. Ang sabi dito, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaaniman o kaya ay nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't kayo'y higit na mahalaga kaysa mga ibon? Napakagandang verse no ng ating napakinggan ngayong araw na ito. So ang tanong ko sa inyo, sino dito ang nakakita na ng ibon na mukhang stress, no? Parang anxious, yung nag-aalala dahil sa presyo ng gasolina, presyo ng bigas, o lahat na nagtaasa na. Nakakita na po ba kayo ng ibon na talagang nag-aalala sa kinabukasan? Wala, tama po ba? Wala kang makikitang ganon. At tuwing umaga, mapapansin mo, umaawit sila. Bakit? Ang sabi sa ating nabasa, alam nila na mayroon silang provider. Buti pa mga ibon, alam nila na sila may provider. Ano? Ang mga ibon, ang sabi sa nabasa natin, hindi naman nagtatanim, hindi rin nag-iipon, pero busog. Gaano pa kaya ikaw na tinawag niya? Ano sabi niya? Mas mahalaga ka pa kaysa ibon. Praise God, mas mahalaga ka sa ibon. Kapatid, bakit ka mag-aalala? Tingnan ninyo ang inyong mga pitaka. So kapain ninyo ang mga pitaka nyo. Marahil, ubos na ang laman dahil sa mahal ng bilihin. Tama? Yung mga ibon sa labas, mas dalin nyo. Walang pitaka, walang GCash, walang ATM, pero tingnan nyo, anong sabi sa ating binasa? Gayunman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Ang tanong ko ngayong umaga, o ngayong araw na ito, kung napapanood mo ang video ito, sino ang mas nagtitiwala sa Diyos? Ha? Ikaw na anak niya o yung ibon na nilikha lang niya? Sana kapatid, katulad tayo ng ibon na nagtitiwala din sa Diyos. Tama? Kung ang ibon may sapat, bakit ikaw ay natatakot na maubusan ng bigas, maubusan ng kung ano man yung pinag-aalala mo? Tama? So kung ikaw nga, kung alam mo, kung titingnan natin sa panahon natin ngayon mga kapatid, no? Yung 1,000 pesos, sabihin na natin 1,000 pesos, ngayon ay kulang na kulang, no? Pagpunta mo sa palengke, yung 1,000 pesos mo, noong araw, ang daming nabibili. Pero ngayon, grabe, kulang na kulang, halos pang merienda na nga lang halos yung 1,000 pesos. Tama? Marami sa atin mga kapatid na ang kapayapaan ay nakadepende saan? Sa halaga ng pera. Kapag wala ng pera, pag manipis na ang pitaka, manipis na rin ang ating pasensya. Nagiging mainit na ang ating ulo. Tama? Pero yung ibon, no, na nakikita mo sa labas, wala itong bulsa para magtago ng pera. Tama? Wala itong bangko, no? Walang GCash. Pero anong sabi sa ating binasa? Pinapakain sila ng ating amang nasa langit. Amen. Ngayon, ang challenge po sa atin mga kapatid, kailangan natin maalala na lagi na ang Diyos ay mas mahalaga ka pa kaysa mga ibon. Amen. Sabihin mo nga, hindi ako ibon, pero mahal na mahal ako ng Diyos. Kung ang ibon hindi pinababayaan niya, sabihin mo, ideklara mo, ako pa kaya na kanyang anak, na higit pa na mas mahalaga kaysa kahit anong presyo ng mundong ito. Amen. Amen po ba? So sana yung word of God na ito o yung talatang ito ay makapagbigay sa iyo ng kaaliwan na pinapaalala ng Panginoon na napakahalaga mo sa Kanya. Kaya nga ang gusto kong topic sa iyo ngayong araw na ito ay ang higit pa sa presyo ng gasolina, no? Ang sapat at biyaya ng Panginoon sa lahat ng kakulungan, no? Alam naman natin 'yan, kaliwat kanan, sa mga may sasakyan dito, halos ayaw mo nang tumingin sa mga gasolinahan dahil ang presyo ng gasolina, nako kapatid, sobrang taas na. 100 na mahigit, no? Pero tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos kontrolado ang ating mga buhay. Sabi nga, kapag ang budget natin parang minsan ay parang kumot, anong sabi ng mga matatanda? No? Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tama ba? Pero sa ating mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, pag ang ating budget ay maikli, no? O konti na lang, matutong lumuhod sa ating Panginoon. Tama? Dahil sa paanan ng Diyos, mga kapatid, doon mo matatagpuan ang sapat na biyaya na siya ang Diyos na magtutustos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen po ba? Alam mo, sa panahon natin ngayon,
pumunta ka sa palengke, no? Yung pera mo, grabe, kokonti. So, nakakapagpaalala talaga. Tama. So, sa gitna ng inflation o pagtaas ng mga bilihin natin, ano ang tumataas? No, dalawa ang tumataas eh. Tumataas yung presyo, tumataas din yung pag-alala. So sana yung presyo no, hindi dito magbaba yung ating pag-alala, kung hindi lalong tumaas. Na habang tumataas ang bilihin, tumataas din or mas mataas pa kailangan ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Alam nyo, buksan nyo ang iyong mga Biblia, no? Gusto tayong i-challenge ng Panginoon o paalalahanan ng Panginoon sa babaeng balo, no? Yung babaeng balo na dinalaw ni Eliseo na kung saan wala ng langis, pero naghimala ang Panginoon. So buksan nyo sa Ikalawang Hari, chapter 4, verse 1 to 7. So kung makikita mo dyan, so ito yung buod ng kwento. Noong unang panahon, may isang byuda na baon sa utang. Sabihin mo nga, baon sa utang. Kukunin na nagpapautang yung kanyang dalawang anak para maging alipin. O yung may utang sa 5-6, yung dalawang anak, ibabayad na dahil walang maiutang, dahil walang maibayad kasi tumaas na ng tumaas ang interes. Walang pera. So tingnan nyo ha, baon sa utang yung babae, walang pera, walang pagkain, at grabe pa yung huli, walang pag-asa. Yun ang pinakamasakit, no? Yung wala ka nang pera, wala ka pang pagkain, wala ka pang pag-asa. Pag ganyan ang nangyayari sa isang tao, ano ang tendency? Naku, magpakamatay. Yung iba, nagpapakamatay. Yung iba, nababaliw na. Yung iba naman, nagkaka-anxiety na. Hindi na makatulog sa gabi. Pero nung lumapit siya kay Propeta Eliseo, anong sabi niya? Anong sabi ni Propeta? Ano ang meron ka sa iyong bahay? Sagot ng byuda, Prophet, wala po eh, kundi isang maliit na sisidlan ng langis. Initusan siya ng Eliseo na manghiram ng maraming basyo na sisidlan sa kanyang mga kapitbahay. Pagdating sa loob ng bahay, ibinuhos niya ang kakaunting langis sa mga basyong bote. Alam niyo nangyari? Naghimala ang Diyos. Yung kakaunting langis, hindi tumigil sa pag-agos hanggang sa mapuno ang lahat ng bote. Mga kapatid, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, huwag kang tumingin sa kulang. Tumingin ka kung ano yung mayroon sa iyo na hawak mo. Amen? Ako'y naniniwala, kinakausap ka ng Panginoon ngayon, ano ba ang meron sa iyo? At gusto ng Diyos na pagpalain yung kung ano yung meron sa iyo. Ang byuda, nakatitig sa kanyang mga utang, nakatitig sa mga kakulangan. Pero tinanong siya, ano ang meron sa iyo? Kapatid, ikaw, ano yung hawak mo ngayon? Ano yung meron sa iyo ngayon? Sa gitna ng krisis na kinakaharap natin, ang hilig nating bilangin ang mga wala sa atin. Excuse me, ang himala ng Diyos ay nagsisimula sa kung ano ang meron tayo, gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki. Tama? Ang maliit na sweldo mo ngayon na hawak mo, kapag ito'y pinasalamatan mo sa Diyos, dinala mo sa Panginoon, mga kapatid, tandaan mo ito. Ito ay nagiging sapat at lumalabis pa. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, huwag tumingin sa kulang. Tumingin kung ano yung mayroon sa iyo. Birayin mo, walang ka-logic yung sinabi ni Eliseo, no? Yung sinabi niya na sabi sa babae, maghanap daw ng bote, manghiram ng bote. Kung titingnan mo saan galing ang laman, no? Wala namang ilalaman. Pero alam nyo, ano ang ginawa ng byuda? Sumunod ang byuda. Sumunod yung babae. Kaya mga kapatid, pag sumusunod tayo sa Diyos, hindi titigil yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Pag sinabi ng pastor, magsimba ka. Walang pamasahe. Kung wala kang pamasahe, hindi papayag ang Diyos na hiwawalan ka ng pamasahe kapag sa gawain ka pupunta. Sumunod ka, kapatid. Dahil pag kinalculate mo yung mga gastusin mo ngayon, nako, maloloka ka lang. Dahil sa tindi at mahal ng presyo ng mga bilihin natin. Pamasahe, nandun na. Pero alam nyo, mga kapatid, nagiging alaala ito o nagiging nagpapanik tayo na kapag tumataas ang presyo ng bilihin, ang tendency natin, anong gagawin? Yung iba, nagdadamot na lang. No? Yung iba naman, nagpapanik na. Pero mga kapatid, tandaan mo, iba ang prinsipyo ng Diyos. Na habang ikaw ay nagbibigay, ang Diyos naman ay nagbibigay din sa iyo. Kaya huwag hayaang nakawin ng pagtaas ng bilihin ang iyong pagbubukas palad at katapatan sa pagbibigay sa Panginoon. So kung kumita ka ng 1,000 pesos ngayong linggo, ibigay mo yung 900 at yung 100 pesos, i-tithes mo, i-offering mo. Ano ang sabi sa Malakias 3:10? Subukan nyo ako. Kung hindi ba ganoon, bubuksan ko ang lahat ng durangawan sa langit upang ibuhos ang rumaragasang pagpapala sa inyong mga buhay. Kaya kapatid, kung ano sa Panginoon, ibigay mo sa Diyos.
Siya ang bahalang magparami sa 900 na natira sa iyo. Amen. Ang pagsunod, kapatid, ay mas mahalaga kaysa kalkulasyon. Pangatlo, na tandaan mo, ang Diyos ay higit sa ekonomiya ng mundo. Ang langis ay hindi tumigil lang noong wala na silang mahanap na bote. Tumigil lang nung wala nang mahanap na bote. O ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ay hindi nauubusan. Pero ang tao, nauubusan ng lalagyan. Tama? Ang budget natin, may limitasyon. Nauubos. Pero ang resources ng langit, kapatid, walang hanggan. Ang Diyos natin ay hindi apektado ng presyo ng krudo, ng digmaan sa ibang bansa. Bakit? Dahil siya ang Jehovah Jireh, the Lord our provider. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon ng krisis, tandaan mo, the Lord is our provider. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Ang Diyos na gumawa ng himala noon ay siya rin Diyos na gagawa ng himala sa iyong buhay. Gusto mo ba na maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo? Yes. Ang presyo ng pagkain, mga kapatid, kontrolado ng tao. Pero ang ating buhay, kontrolado ng ating Panginoon. Kaya huwag natin hayaan na ang price tag ng mundo ang magtakda ng iyong kagalakan. Kaya nga isang mahalagang paalala ito sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay nagpakain noon. Nung mababa pa ang presyo ng bigas, na pinakain ka noon ng Panginoon, ibinilis ka ng Panginoon, siya rin parehong Diyos na magpapakain sa iyo, na magbe-bless sa iyo ngayong mahal na ang bilihin. Amen? Bakit? Dahil hindi nagbabago ang katapatan ng ating Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, kung nagpaulan ng mana sa wilderness si Lord, na walang trabaho ang mga Israelita, within 40 years, hindi sila ginutom. Ngayon, siya ring Diyos noon at ngayon na magbe-bless sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Kaya bago matapos ang video ito, mga kapatid, tandaan mo, ang iyong bukas ay hindi nakadepende sa desisyon ng gobyerno, sa trabaho mo o sa pamilya mo, o kaya naman ay sa gulo ng ibang bansa, o kaya naman sa pagtaas ng itong mga bilihin. Ang future natin, mga kapatid, nakadepende sa mga pangako ng ating Panginoon. Tanging pangako lang ng Diyos ang ating pangahawakan sa mga panahon natin ngayon, mga kapatid. Amen? So minsan hinahayaan ng Diyos na tumaas ang presyo ng bilihin, o kaya naman magkaroon ka ng mga pagsubok. Bakit? Upang ma-realize mo na ang ating seguridad ay hindi pala nanggagaling sa iyong pitaka, o sa iyong anak na nasa abroad, o sa iyong mga anak na may trabaho, o sa trabaho mo. Amen? Hinahayaan ng Diyos na maramdaman mo ang kakulangan upang matuklasan mo ang kanyang kasapatan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ang Diyos na nagpakain sa ibon na hindi naman nagtatanim ay mas lalong magbe-bless sa iyo o magpapakain sa iyo. Bakit? Dahil tinubos ka ni Kristo. Namatay nga si Kristo para sa iyo. Ganoon ka kahalaga sa ating Panginoon. Ano pa kaya yung mga bagay na mga pangangailangan mo everyday? Amen? Ang Diyos na nagpababa ng pagkain mula sa langit nung unang panahon ay parehong Diyos na magbubukas ng pinto ng opportunity para sa iyo, para sa buhay mo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, this week, huwag mong hahayaan na ang nasa isipan mo lagi ay yung pagtaas ng bilihin, yung pagtaas ng gasolina. Ang iisipin mo lagi ay yung kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon sa iyong buhay. Ang presyo ng gas, maaaring umabot ng 130 to 150. Ang bigas, nagmamahal na din. Pero alam mo, ang biyaya ng Diyos ay mananatiling libre at sapat sa buhay natin. Amen. Sa gitna ng krisis, mga kapatid, ng mundong ito, maraming nagtatanong. Ang sabi nila, paano kami mabubuhay? Ano na ang mangyayari sa akin? Paano na ang pamilya ko? Paano na ang pag-aaral ng aking mga anak? Pero tayong mga anak ng Panginoon na nakakakilala kay Jesus, sumasagot tayo at ang sagot natin, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23. Ang Diyos ang ating pastol, hindi niya tayo pagkukulangin, mga kapatid. Ang inflation o pagtaas ng bilihin, uubusin nito ang laman ng ating mga bulsa. Pero tandaan mo, hindi nito kayang ubusin ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Itaas mo ang iyong kamay, kapatid. Sabihin mo ito sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking kabuhayan. Ikaw ang aking provider at naniniwala ako na sa gitna ng mahal na bilihin, ang iyong biyaya ay sapat at hihigit pa. In the name of Jesus. Amen, amen, amen.